matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binubunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mangbabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. Kaya mag-ingat po siya. Mag-ingat, bakit? Baka dumating yung time na may masagasaan siya at siya ay mapunta sa hindi magandang sitwasyon at mapahama. Although, ang puso't isip niya, sa totoo lang po, paniniwalaan natin, siya ay makamasa. I mean, kaya makamasa, ang gusto niya ilabas lahat ng alam niya. Which, yun ang pamamaraan niya to destroy and stop the corruption. Eventually, marami nga po siyang sinasagasaan. So, people noticed they doing something to stop those allegation or rumors o kwento na hawak ni Sir Libiste. Pero paniwalaan nyo po't hindi, sa 100%, kaya nakatayo po ito na anghel, tapos nababahiran ng politika, almost 80% po ang tumpak at totoo. May pagka-weird lang po talaga si Sir Libiste kasi he is so smart. And learning from the birth life of Libiste, mayaman na siya eh. He don't need too much money. What he wanted really is to share the opportunity kasi nakita niya na corruption talaga ang problema ng Pilipinas. So malinis po ang intention niya, but people also nagdadalawang isip sa mga hawak niya na papeles. Ayan no, nagdadalawang isip. Pero ilalaban po niya to kasi alam niyang 80% of these are correct. Kahit nga po maapektuhan ang sarili niyang pamilya eh. Kasi ito ay isang pamilya na ilalaban siya at ilalaban niya, kaso maraming aligasyon, kaya kailangan din niyang proteksyonan ang kanyang sarili. And for the people of the Philippines, handa talaga siyang magpakamatay. Kaya nakatalikod siya, para siyang si Rizal. Handa siyang magpakamatay para isiwalat niya ang lahat ng hawak niyang ebidensya. At napakarami po niyang hawak. 1, 2, 3. 3 mukha ng korupsyon. Bakit ko sinabing 3 mukha ng korupsyon? Yung una isiniwalat na po niya, meron pa po siyang isa pang hawak, at meron pang isa na mas matindi. So isa pa lang pala ang sinisiwalat niya. Mayroon pa siyang 2 pang isisiwalat na katiwalian. And lahat po yun ay with evidence.
At ang masakit, dawit-dawit na to. Lahat ng nakaupo, mula baba hanggang sa taas, dawit-dawit na po ito. Naku, ang dami po niyang lilinisin. Para siyang naglilinis, para siyang isang basurero na ang gusto niya malinis lahat yung alam niya na nandun ang pinakamatitinding singaw ng kabuktutan. At ito ay susuportahan ng kanyang ina. Yan. At kahit ang kanyang ina ay nabibigla. Actually, ito po ay nanay and anak. Mismo ang sarili niyang ina nabibigla sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng revelasyong nilalabas ni Sir Libiste. Kasi wala siyang kaalam-alam sa sitwasyon, tapos bigla na lang ganun pala kasinsero ang anak niya sa pagsisilbi. But, pakaingatan niyo po kasi may danger po sa life niya. And I tell you po, may isang malaking sangay ng gobyerno na hindi taga rito ang susuporta sa dalawang batang katipunero ng Pilipinas. Katipunero ng tawag kasi halos they fighting their own life. Si Libiste at may isa pang malaking katuwang natutulong para mabungkal yung hawak niyang mga papeles. Mag-ingat po, sir. Ang iyong hangarin ay mabuti, pero delikado. Ako po'y tagabasa lang ng tarot. Wala akong kinakampihan. Nakita lang po ng tarot doon na 80% of your evidence are facts, truth, and reliable. So, sinasabi ko po sa inyo, mag-ingat po kayo. Marami kayong masasagasaan. Pero maniwala po kayong marami ang magmamahal sa inyo. Lalo na ang ipinaglalaban nyo po ay ang mga tao na kumbaga naloko or nakorupsyonan ang taong bayan. So, naniniwala talaga ako na may katipunero pa ngayong panahon na to sa bagong rehiyon, yon. At ikaw ay isa doon. Maaring nandun ka sa matatalinong katipunero noon na may kaya sa buhay. You are being reincarnated. Ayan po. A white reincarnated ng isang tao, isang lalaki na may katungkulan na pinagpalit ang yaman para sa kanyang pagmamahal sa inang bayan. Ito po yan. Ikaw yan noon. At ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ganong sitwasyon. Ina-active mo. And masaya ka sa ginagawa mo although mapanganib. At ikaw ito ngayon. Hawak mo ang salapi, hawak mo ang katanyagan, hawak mo ang pagkailala, pero nakita mo ang lungkot mo kasi ang gusto mo maisiwalat ang dapat maisiwalat, mailabas ang dapat mailabas at malinis at makatulong sa isang taong alam mong walang kasalanan pero nakulong. Ayan po yan. Ikaw yan. Ito yung gusto mong hangarin. So, yun po ang nakita ng ating tarot kay Sir Libiste. Isa kang lumang katipunero na bayani na may kaya pero isinakripisyo ang lahat. Yun ang nakita ko sa huling tarot. So, sana po ay bilang bagong reincarnation ng taong yun, sana makamtan mo naman ay ang buhay na ligtas. At lagi po nating tatandaan sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, there is always God watching us. He is the best, He is the strongest, and He is the law. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw.
Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mangbabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni na Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni na Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko po bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Sugbo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Cong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V-Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A, na si Carolina Pastrana, na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa Mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Cong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso.
Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng dalawang kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may dalawang kasong plunder sa Ombudsman. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Armand Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola, na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bookies o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas.